sabay lagay ng indelible ink sa kanilang kamay upang di na sila makaboto. Marami po tayo natanggap ng mga reklamong ganyan. Bagong style daw ng vote buying. Babayaran para hindi na bumoto sa kalaban. Ito naman mga tweets sa Twitter galing sa isang boto patroller sa Abra. Sabi niya, here in Bangen, Abra Picos machines, puro palpak, kinokolekta na lang ng BI ang mga balota. At ito pa, isang magandang balita naman mula sa Twitter. Ted, ang Twitter kasi pinag-uusapan din kung gaano kasikat ang worldwide blogging site na ito. Masasabing sikat ka kung marami kang followers o kung sinusundan ang tweet mo. Ang May 10 halalan coverage ng ABS-CBN ay pumangatlo sa trending topic o pinag-uusapan ngayon sa Twitter as of 4:04 p.m. Pinasampa nito ang following ng sikat na teen sensation na si Justin Bieber na pang-7 lang. Sa mga oras na ito, nasa top 10 pa rin ang halalan sa trending sa Twitter at inaasahang mainit na tututukan habang painit na painit ang halalan. Kaya't napakasikat po ang pinag-uusapang halalan sa buong mundo dala ng Twitter dahil po sa ating mga masugid na taga-subaybay sa Twitter na mga kapamilya. Gamitin lang po ang hashtag na halalan. Balik sa iyo, Ted. Salamat, TJ Manotok mula sa ating war room at yan ang touchscreen. Samantala, suspindi po ng National Board of Canvassers ang kanilang operasyon ngayong araw dahil katatapos pa lamang ng briefing ng COMELEC at tayo po makikibalita live mula roon. Nagpapatrol si Ina Reformina. Ina, ano ang latest sa ginawang meeting ng mga opisyal ng COMELEC? Ina? Yes, Ted, formal na nga na nag-convene ang Commission and Bank bilang National Board of Canvassers na siyang magbilang sa boto para sa national positions na senador at party list. Pero sila ay pansamantala munang nakasuspende at magre-resume alas 10 na... So, ng Isabela, nagpapatrol si David Santos. David, paano ba nakaapekto ang pangyayaring ito sa takbo ng halalan sa bayan ng Sumisip dyan sa Basilan? Yes, Ted, halos 10 sa 36 na presinto sa bayan ng Sumisip, apektado ang botohan dahil sa nangyari. Natakot na kasi ang mga BI na mag-report pa sa kanilang mga pwesto. David Santos. Yan mga kaibigan, ang bagong teknolohiya na gamit ngayon ng ABS-CBN News, ang virtual presence kung tawagin. Hindi po yung chroma sa kabilang studio. Hindi po ito mga kaibigan ang sinasabi na hologram baga. Kung hindi, ito po ay virtual presence. Kung nasaan po ang ating patsolang Pilipino, amin pong ihahatid ang kanyang imahe dito sa pamamagitan po ng naturang pinakabagong teknolohiya. Karen?